Sa buong Pilipinas, muling gunitain ang araw ng mga manggagawa, isang araw na nakalaan para sa mga bisig na nagpapatakbo ng ekonomiya, sa mga matang puyat para sa kinabukasan ng pamilya, at sa mga pusong hindi sumusuko sa gitna ng pagod. Isang napakagandang refleksyon nito para sa lahat ng mga nagbabalak o kasalukuyang nagtatrabaho sa industriya ng manufacturing. Para sa iyo, ano ang pinakaimportanteng aspeto ng malasakit na dapat ibinibigay ng isang kumpanya sa kanilang mga empleyado? Narito ang isang kwento tungkol sa isang manggagawang walang pahinga sa pagtatrabaho. Ano ba ang dahilan niya kung bakit hindi siya nagpapahinga? Ang ingay ng mga makina ay tila isang musikang hindi natatapos. Ngunit para kay Romy, isang hamak na operator ng injection molding machine, ang tunog na ito ay ang tanging tibok ng kanyang mundo. Kilala si Romy sa pagiging bakal. Sa lahat ng manggagawa, siya ang may pinakamahabang listahan ng overtime. Noong Martes, hindi sumipot ang kanyang kapalitan para sa night shift dahil sa matinding lagnat. Sa halip na magreklamo, tiningnan lang ni Romy ang tumpok ng mga plastic product na kailangang matapos. Sir, ako na ang tatapos nito. Sayang ang kikitain. Lumipas ang 12 oras. Sinundan pa ito ng isa pang shift. Ang kanyang mga mata ay namumula na, at ang kape sa kanyang tabi ay kasing lamig na ng simoy ng aircon sa factory. Para kay Romy, ang bawat segundong lumilipas ay katumbas ng barya na ipapadala niya sa probinsya para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Nang pumasok ang kanyang 20 oras sa loob ng planta, nagsimulang maglaro ang kanyang paningin. Ang mga kulay asul na plastik na lumalabas sa makina ay tila nagiging mga alon sa dagat. Ang ingay ng pabrika ay naging isang mahinang ugong na lamang sa kanyang pandinig. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang nililinis ang machine. Nakatayo siya, pero ang kanyang isip ay tila lumulutang sa hangin. Pagkalipas ng 24 na oras. Sa wakas, dumating ang kanyang kapalitan para sa umaga. Romy, gising ka pa ba? Isang araw ka na rito ah. Umiti lang si Romy. Ngunit nang tangkain niyang humakbang palayo sa kanyang pwesto, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Muntik na siyang sumubsob sa sahig kung hindi siya agad nasalo ng isang forklift driver. Dinala si Romy sa klinik ng kumpanya. Doon, habang nakahiga at may nakakabit na dextrose, na-realize niya ang isang masakit na katotohanan. Ang plastic, kapag nasira, pwedeng tunawin at muling buuin. Pero ang katawan ng tao, kapag tuluyang bumigay, walang makinang makakaayos nito. Hindi nagtagal ang pahinga ni Romy. Sa kabila ng payo ng doktor, bumalik siya sa planta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng pangarap ang nagtutulak sa kanya, isang malaking krisis ang sumubok sa kanyang katatagan. Ang kanyang bunsong anak ay kailangang sumailalim sa isang operasyon. Pumasok ang buwan ng Disyembre. Habang ang lahat ay naghahanda para sa Pasko, si Romy ay nagboluntaryong pumasok kahit sa mga holidays. Imbes na magpahinga, kinuha niya ang special shift. Lahat ng double pay ay hiningi niya sa supervisor. Sa loob ng 30 araw, hindi man lang nakatikim ng higaan sa bahay si Romy ng higit sa 4 na oras. Madalas siyang makitang natutulog ng nakaupo sa locker room habang break time, yakap-yakap ang kanyang thermal flask na puno ng matapang na kape. Ang kanyang balat ay naging maputla, at ang dati niyang masiglang boses ay naging paos at mahina. Dahil sa isang buwang walang pahinga, ang katawan ni Romy ay naging tila isang makinang kinakalawang. Isang gabi, habang nag-o-overtime siya sa bisperas ng Kapaskuhan, ang bilis ng kanyang pag-isip ay hindi na nakasabay sa bilis ng makina. Habang inilalabas ang mga mainit na plastic molds, muntik nang maipit ang kanyang kamay dahil sa bahagyang pagpikit ng kanyang mga mata. Sa puntong iyon, isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Napatingin siya sa litrato ng kanyang anak na nakadikit sa loob ng kanyang wallet. Konting tiis na lang, anak, para sa gamot mo to. Pagkatapos ng isang buwan, natanggap ni Romy ang kanyang payslip. Ito ang pinakamalaking halagang nahawakan niya sa buong buhay niya bilang manggagawa. Ngunit ang kapalit nito ay ang kanyang pangangatawan na tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang buwan. Nang iabot niya ang pera sa kanyang asawa sa ospital, hindi tuwa kundi luha ang sumalubong sa kanya.
Romy, salamat pero tignan mo ang sarili mo. Halos hindi ka na makatayo. Naging matagumpay ang operasyon ng kanyang anak. Ngunit si Romy, matapos ang isang buwang walang pahinga, ay muling na-confine sa ospital dahil sa sobrang pagkapagod o physical exhaustion at pneumonia. Habang nakatingin sa kanyang anak na mahimbing na natutulog at nagpapagaling, doon lubos na naunawaan ni Romy ang isang malupit na katotohanan sa buhay ng isang manggagawa. Ang pag-ibig ng isang ama ay walang hanggan, ngunit ang lakas ng kanyang katawan ay may limitasyon. Matapos ang ilang linggong pagpapagaling, bumalik si Romy sa pabrika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagod ang sumalubong sa kanya, kundi isang magandang balita mula sa Human Resources. Ipinatawag si Romy sa opisina ng General Manager. Akala niya ay pagsasabihan siya dahil sa kanyang pagkakasakit, ngunit laking gulat niya nang iabot sa kanya ang isang asul na envelope. Romy, nakita namin ang record mo. Hindi matatawaran ang sipag mo, lalo na ang malasakit mo sa produksyon kahit walang kapalitan. Pero ayaw naming mawalan ng isang mahusay na manggagawa dahil lang sa sakit. Sa loob ng envelope ay isang premium health card. Hindi lamang ito para sa kanya, kundi pati ang kanyang buong pamilya ay ginawang dependents. Libreng check-up. Lahat ng konsultasyon ni Romy at ng kanyang mga anak ay wala ng bayad. Sagot na ng kumpanya ang mga mamahaling tests at maintenance na gamot. Para kay Romy, tila nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Ang bawat sentimo ng kanyang overtime pay ay hindi na mapupunta lahat sa ospital, maaari na niyang ilaan ang kanyang sahod sa mas masustansyang pagkain at para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nang muli siyang humarap sa kanyang makina, may ngiti na sa kanyang mga labi. Hindi na siya nagtatrabaho dahil sa takot na mawalan ng pera para sa gamot, kundi dahil sa pasasalamat sa kumpanyang nagpahalaga sa kanya. Dahil may health card na, naging mas disiplinado na rin si Romy. Buwan-buwan na siyang nagpapa-check up para masiguradong nasa kondisyon ang kanyang katawan. Tinuruan na rin siya ng kanyang supervisor na dapat nakakapagpahinga sa trabaho. Romy, mag-log out ka na. May health card ka na. Gamitin mo yan para magpahinga at makasama ang pamilya mo. Yan ang utos ng management. Sa huli, napatunayan ni Romy na ang sipag at malasakit ay nagbubunga ng kabutihan. Hindi na siya ang makinang hindi humihinto, kundi isang ama at manggagawa na masaya, malusog, at may kapanatagan ng loob dahil alam niyang protektado ang kanyang pamilya. Dahil sa health card at sa suportang medikal na ibinigay sa kanya, hindi na kailangang mag-overtime ni Romy. Ngayon, nakakauwi na siya sa tamang oras para makita ang paggaling ng kanyang anak. Ang kwento ni Romy ay hindi lamang kwento ng pagod at tagumpay. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat produktong plastik na ating ginagamit, may mga kamay na nagpagod at may mga pamilyang pinagsisilbihan. Sana ay magsilbing inspirasyon ang kwentong ito na sa sipag at tamang pagpapahalaga, darating ang pagkakataong ang iyong kumpanya naman ang mag-aalaga sa iyo. Tandaan, ikaw ang pinakamahalagang makina sa iyong buhay, huwag hayaang kalawangin ito ng sobrang pagod. Ngayong darating na Mayo 1, 2026. Binibigyang pugay natin ang bawat manggagawang Pilipino, mula sa mga factory worker na nagpapatakbo ng mga makina, hanggang sa mga professional na bumubuo ng ating ekonomiya. Ang araw ng manggagawa ay hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa ating karapatan sa sapat na pahinga, seguridad sa kalusugan, at dignidad sa bawat patak ng pawis. Maligayang araw ng mga manggagawa sa inyong lahat. Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwenton, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Minivlog para updated ka sa bawat kwento. See you sa susunod na mga content.